Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Lahat ng mga mata ay nakapako kay Haring Adlawan. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, tumayo ang tagapagsalita ng konseho, ang matandang hari ng mga duwende. Ngayon, ipaliwanag mo sa amin ang liham na natanggap namin mula sa iyong kaharian, malamig na utos ng matanda. Ang nakasaad dito ay kabaliktaran ng lahat ng sinabi mo noon. Kami ba ay nililinlang lamang, Haring Adlawan? Matagal bago sumagot si Adlawan, tinitimbang bawat salita. Hindi galing sa akin ang mga liham na iyan. Gaya ng sinabi ko na, ang aking pamumuno ay hanggang sa kaharian lamang ng mga elfo. Kung sino man ang nagpadala ng mahiwagang liham na iyan, malinaw ang kanyang pakay, ang maghasik ng kaguluhan sa ating lahat. Agad na tumayo ang hari ng katubigan, humampas ang kanyang kamay sa mesang bato. Paano kami maniniwala sa iyo? Ang selyo at ang mahikang nakabalot sa liham ay tila nagmula sa iyong palasyo. Iyan ay nangangailangan ng masusing pagsusuri, balik ni Adlawan, na natiling matatag ang boses. Kung hangad ko man ang inyong mga kaharian o ang sakupin ng buong dapit, hindi ko na kailangan ng liham para gawin iyan, kaya't hindi ako nagpadala ng mga liham. Dito na sumingit ang pinuno ng mga konseho ng mga orko. Tumayo siya ng may mapanuyang tingin. Sinungaling ang hari ng mga elfo. Hindi ako naniniwala sa isang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Malinaw na nililinlang lang tayo ng kanyang lahi. Gusto niyang mapasa kamay ang buong dapit. Hindi mo alam ang iyong pinagsasabi. Mababang maharlika ng orko. Asik ni Adlawan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag sa galit. Baka ikaw ang may maitim na balak na mapasa iyo ang dapit kaya ka nang gugulo rito. Talaga ba? Ngumisi ang pinuno ng mga orko. Hindi ba't nag-iibigan kayo ng dati naming hari at may nalaman ako? Nagulantang ang buong bulwagan sa tinura nito. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa pagitan ng mga hari at reyna. May nakarating sa aking balita na ginagamit mo lang ang aming dating hari. Patuloy ng pinuno ng mga orko habang itinuturo si Adlawan. Pinapaibig mo siya para una mong mapasakamay ang aming kaharian bago ang iba. Huwag kang magsinungaling, hari ng mga elfo. Ginamit mo lang si Madaragit para sa iyong ambisyon. Ikaw ang sinungaling, sigaw ni Adlawan, hindi na napigilan ang puot sa malisyosong paratang. Sa kabila ng ingay, nakatitig lang si Madaragit kay Adlawan. Walang kibo, walang emosyon. Lalong nainis si Adlawan dahil sa gitna ng pagyurak sa kanyang dangal, hindi man lang nagsalita si Madaragit para ipagtanggol siya o patunayang nagkakamali ang kanilang pinuno ng konseho. Alam naman nating lahat, patuloy ng pinuno. Umibig na ang aming dating hari sa isang tao noon, sa mismong ama pa ng hari ng mga elfo. At hindi ba't likas sa ating mga engkanto na isang beses lang kung umibig sa buong buhay natin? Isang beses lang ibinibigay ang puso at habang buhay na itong nakatali sa kaluluwang iyon. Kung nagawa ni Haring Adlawan na kontrolin ang mahika ng lugar ng walang kinikilingan, isang lugar na walang sinuman sa atin ang nakagawa, bakit hindi niya pwedeng gamitin ang mismong kapangyarihang iyon para mapaibig si Madaragit? Isang huwad na pag-ibig na pinipilit lamang ng mahika. Lalong lumakas ang bulungan ng mga hari at reyna. Ang pagdududa ay naging takot. Kung kaya ni Adlawan na manipulahin ang damdamin ng isang kasing lakas ni Madaragit, sino pa sa kanila ang ligtas? Isang sumpa ang iyong ginawa, Adlawan, sigaw na isang reyna mula sa kabilang dulo.
Ginamit mong iyong kapangyarihan para lasunin ang isipan ng isang dating hari. Tumingin si Adlawan kay Madaragit, umaasang makakita ng kahit anong senyalis ng pagtitiwala, ngunit ang mga mata ng orko ay nanatiling nakapako sa kanya, malamig, nagtatanong at tila ba unti-unti nang naniniwala na ang bawat halik at pangakong binitawan nila ay bunga lamang ng isang kapangyarihan. Ang pananahimik ni Madaragit ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Maya-maya ay nagsalita ito, malamig at tila walang bakas ng anumang pagmamahal. Hari ng mga elfo, totoo ba ang sinabi ng aming pinuno ng konseho na ginamitan mo lang ako ng kapangyarihan? Lalong nasaktan si Adlawan sa paraan ng pagtatanong ni Madaragit. Bakit kailangan ko pa yang sagutin? Tugon ni Adlawan, ang boses ay gumagaralgal sa hapdi. Kung sa paraan pa lang ng pagtatanong mo ay tila naniniwala ka na sa bintang ng inyong pinuno ng konseho. Sagutin mo na lang ang tanong, galit na sigaw ni Madaragit. Madali lang naman itong sagutin. Paanong masasagot ng agad Madaragit, sabat ng pinuno ng konseho ng mga orko na may mapanuyang ngisi? Dahil may katotohanan na aking sinambit, ginamit ka lang niya para pagharian ng buong dapit. Nanatiling nakatingin lang si Reyna Hagnaya kay Haring Adlawan. Sa paligid, ang mga bulong-bulungan ng mga hari at reyna ay halos lumakas na, makikitang naniniwala na ang lahat sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Dito na hindi makontrol ni Adlawan ang kanyang sarili. Ang halo-halong sakit, pagkabigo at puot ay biglang sumabog. Mas lalong umilaw ang kanyang mga mata at humangin ng napakalakas sa loob ng bulwagan. Mga sinungaling, sigaw ni Adlawan. Umilaw ang kanyang mga kamay, nagtitipo ng purong enerhiya. Akmang pupuntiryahin na niya ang pinuno ng mga orko upang tapusin ang kasinungalingan nito ng isang mabilis na kislap ng bakal ang sumalubong sa kanya at humiwa sa hangin, napuruhan ang kanyang kanang balikat. Napasigaw sa sakit si Adlawan, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang may hawak ng sandata. Ito ay si Madaragit. Kahit na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng dahas at armas sa loob ng lugar ng walang kinikilingan, biglang may kapangyarihang tumama kay Madaragit at ito ang dahilan ng kanyang pagkatapon palayo. Hindi naman siya masyadong napuruhan sapagkat hindi naman kapangyarihan ang ginamit niya laban kay Adlawan. Nagkatinginan ng dalawa. Napaawang ang bibig ni Madaragit habang nakatingin sa hari ng mga elfo. Nakita niya sa mga mata ni Haring Adlawan ang sakit na hindi dahil sa pisikal na sugat na gawa niya, kundi sa isa pang mas malalim na dahilan. Maya-maya ay napayuko si Adlawan at tuluyan ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad na lumapit ang pinuno ng kanyang konseho upang maprotektahan siya sa anumang panibagong pag-atake. Biglang bumukas ang malaking pinto. Isang orko ang pumasok sa bulwagan. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit puno ng otoridad na nagpapakita na mayroon pa rin siyang taglay na kapangyarihan. Siya ang kasapi ng konseho ng mga orko na dati ay kakampi ng kanilang pinuno. Pagpasok niya, agad niyang nakita ang duguang balikat at ang kalagayan ni Haring Adlawan. Napatingin ang lahat sa kanya, maliban kay Adlawan na natiling nakayuko habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa sahig. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Reyna Hagnaya. Ang boses ay puno ng otoridad. Hindi ka kasapi ng konsehong ito ng mga hari at reyna. Ipagpatawad niyo mahal na reyna at lahat ng kaharian, sagot ng orko, matatag ang kanyang boses. Sa gilid makikita sa mukha ng pinuno ng konseho ng mga orko ang unti-unting pamumuo ng takot sa pagdating ng kanyang sariling kasapi. Nagkakamali kayong lahat, deklara ng orko habang nakatingin sa buong madla. Lahat ng mga paratang laban sa hari ng mga elfo ay mali. Anong pinagsasabi mo? Galit na tura ng pinuno ng konseho ng mga orko, tila sinusubukang patahimikin ang kanyang tauhan. Ang lahat ng may gawa nito ay ang aming pinuno, sigaw ng orko. Siya ang may kinalaman sa lahat. Nagawa niyang gayahin ang selyo ng mahika ng mga elfo, kaya ang liham ay mukhang galing sa kanila, pero ang totoo ay galing ito sa mga orko. Mahal na reyna, ang taksil sa inyong konseho ay ang inyong mismong pinuno. Siya rin po ang nag-utos sa mga mabababang nilalang para patayin ang hari ng mga elfo. Isang matinding gulat ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga hari at reyna ay hindi makapaniwala sa narinig.
Sa kabilang banda, ang mga mata ni Madaragit ay nanlaki sa tindi ng gulat at pagsisisi. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nasaktan niya ang lalaking mahal niya dahil lamang sa isang maling paratang. Galit na galit si Reyna Hagnaya, ngunit dahil sa batas ng lugar na walang kinikilingan, wala siyang magawa kundi ang tumayo roon ng nakakuyumang kamao. Hindi siya maaring gumamit ng kapangyarihan o pisikal na daha sa loob ng bulwagang ito. Lapastangan ka, ang tanging namutawi sa kanyang mga labi. Tumayo si Madaragit, handang sugurin ang pinuno ng konseho. Kitang-kita sa mukha ng huli ang pagbalot ng matinding takot, ngunit napahinto ang lahat nang biglang tumawa ng napakalakas at nakapanghihilakbot na halakhak sa loob ng bulwagan si Haring Adlawan. Tumingin si Adlawan ng diretso sa pinuno ng konseho ng mga orko. Ang kanyang tawa ay tila tawa ng isang baliw at nawawalan sa katinuan. Unti-unting lumabas ang puting enerhiya mula sa kanyang katawan na nagsimulang sumayaw na tila mga naglalabas na apoy na bumabalot sa kanya. Umilaw ang kanyang mga mata ng nakakasilaw. Pagkatapos ng kanyang halakhak, tumigil siya. Hindi kita kikitlan ng buhay, mababang maharlikang orko. Anya sa boses na puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Ngunit gamit ang aking taglay na kapangyarihan, ikaw ay maghihirap sa buong buhay mo hanggang sa ikaw na mismo ang magmamakaawa na kitlin ang inyong sariling buhay. Isang maliit na bola ng enerhiya ang humiwalay sa katawan ni Adlawan. Lumipad ito patungo sa pinuno ng konseho ng mga orko at pumasok sa kanyang dibdib. Agad itong nakaramdam ng matinding init at hapdi na tila sinisalaban ang bawat hibla ng kanyang laman. Napaluhod ang pinuno, napapadaing sa hapding hindi maipaliwanag. Nagulat ang lahat sa ginawang parusa ni Haring Adlawan. Hindi pa ako tapos. Pagpapatuloy ni Adlawan habang patuloy na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang enerhiyang nasa katawan mo ngayon ang magpapahirap sa iyo. Kung maiisip mong kitlin ang iyong buhay upang makatakas sa pasakit, ito ay lilipat sa iyong mga anak o sino mang kadugo mo hanggang sa maubos ang inyong buong lahi. Pagkatapos ay muli siyang tumawa ng napakalakas, isang hari na tila tuluyan ng nabaliw sa tindi ng kanyang hinagpis at galit. Kayong mga kaharian, sigaw ni Adlawan, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Gusto niyo talaga ng kasiguraduhan na hindi ko kayo sasakupin? Pues, ibibigay ko sa inyo ang inyong gusto. Simula sa araw na ito, mawawalan ng liwanag ang buong dapit maliban sa kaharian ng mga elfo dahil mawawalan na ito ng silbi sa akin at hindi ko na ito sasakupin. Aanhin ko ang mga lupain kung walang liwanag dito. Pagkatapos niyang sabihin niyon, biglang nagdilim ang buong paligid. Ang liwanag sa buong dapit ay naglaho na parang bula. Purong takot ang bumalot sa halos lahat ng naroroon habang nilalamon sila ng kadiliman. Tumingin si Haring Adlawan kay Madaragit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nagningning sa gitna ng dilim. Ikaw, orko, hang bilis mo palang maniwala. Akala ko ba poprotektahan mo ako sa mga kalahi mong takot masapawan? Walang silbi, mariing sambit niya. Huwag kang mag-alala. Pagdating ko sa aming kaharian, susubukan kong gamitin ang aking malakas na kapangyarihan para matanggal ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko tatanggalin ang sayo dahil wala naman akong ginamit na kapangyarihan para umibig ka sa akin at wala ka rin ginamit para paibigin ako. Kaya sisikapin kong gamitin ang aking kapangyarihan para mawala ang tunay na pag-ibig ko sa iyo. Muli siyang tumingin sa lahat. Walang sino mang engkanto ang makakapasok sa kaharian ng mga elfo at simula sa araw na ito, kumakalas na ang mga elfo sa konsehong ito. Pagkatapos muli siyang humalakak na parang baliw bago ginamit ang kanyang kapangyarihan para maglaho. Iniwan silang lahat sa pangamba na walang hanggang dilim sa buong dapit. Ang pinuno ng konseho ng mga elfo ay sumunod din agad, ginamit ang kanyang kapangyarihan para maglaho at sundan ang hari. Sa gitna ng dilim, ang pinuno ng konseho ng mga orko ay naiwang namimilipit sa sakit, patuloy na binubulabog ng sumpa na ibinigay sa kanya ni Adlawan. Pagdating ni Haring Adlawan sa kanyang silid, dumiretso sa kanyang balkonahe.
Sa harap niya ay ang malinaw na hangganan ng kanyang nasasakupan, habang ang buong dapit ay nilamon ng ganap na kadiliman. Ang nasasakupan na kaharian ng mga elfo ay nanatiling maliwanag at payapa, isang isla ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsambit ng isang sinauna at makapangyarihang inkantasyon. Sa isang iglap, ang dulo ng mga lupain ng mga elfo ay nabalutan ng isang pananggalang. Ang hangganang ito ay nagsilbing pader ng enerhiya. Wala nang sinumang engkanto na hindi elfo ang makakapasok at ang kaharian ay sarado na. Dahan-dahang pumasok si Adlawan sa kanyang malawak na silid, isang espasyong tila walang hangganan dahil sa matatayog na kisame na yari sa puting kristal at mga haliging ginto na tila kay lalapad at kay lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kanto ng maranyang silid ay tila sumisikip. Dinadaganan siya ng bawat alaalang iniwan ni Madaragit sa silid na ito. Huminto siya sa gitna ng kanyang silid. Tuyo na ang sugat ng kanyang balikat, ngunit ang malaking mansya ng tuyong dugo sa kanyang maharlikang kasuotan ay saksi ng pag-atake ng minamahal niya sa kanya. Mas iniinda niya ang talim ng mga sakit sa puso na dulot ni Madaragit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na kanina lang ay nagpakawala ng sumpa, ang mga kamay na dati ay humahawak sa mukha ni Madaragit ng may buong pagmamahal. Nanginginig ang mga ito. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang kapangyarihan. Ang puting liwanag ay muling nag-alab sa kanyang mga palad, maliwanag at dalisay, nagbibigay ng nakakasilaw na ningning sa buong silid. "Burahin mo," bulong niya. Ang boses ay gumagaralgal at halos malunod sa katahimikan. "Burahin mo ang bawat bakas, ang bawat haplos at bawat pangakong naging lason." Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinapat ang kanyang nagniningning na kamay sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init na kanyang mahika na sumusubok na pumasok sa kanyang kaloob-looban upang gupitin ang mga ugat ng kanyang pag-ibig. Ngunit sa bawat pagdiin ng kanyang kapangyarihan, ang imahe ni Madaragit ay lalong nagiging malinaw. Ang unang pagkakataon ng umiti ito sa kanya at ang huling tingin nito na puno ng maling akala. "Bakit hindi mo kaya?" iyaw ni Adlawan sa kanyang sariling mahika habang ang pawis ay humahalo sa kanyang mga luha. "Ako ang hari ng mga elfo. Ako ang pinakamakapangyarihan sa dapit. Bakit hindi ko kayang alisin ang isang hamak na damdamin?" Isang matinding pagsabog ng puting enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Nayanig ang matatayog na haligi ng kanyang silid at nagpadilim sandali ng mga kristal na kisame. Ngunit paghupa ng lahat, naroon pa rin ang sakit, naroon pa rin ang pag-ibig. Doon siya tuluyang bumigay. Napaluhod ang hari sa gitna ng kanyang malawak at marangyang silid. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan, ngunit hindi na nagawa. "Hindi pala sapat ang pag-ibig mo sa akin, Madaragit," hikbing niya, habang ang kanyang luha ay pumapatak sa makintab na sahig. "Sana ay tinuluyan mo na lang ako." Humiga siya sa malamig na sahig, hinahayaang dumampi ang kanyang pisngi sa matigas na bato. Pinulupot niya ang kanyang sarili tila isang batang naghahanap ng kalinga sa gitna ng kawalan. Ang haring kinakatakutan ng buong dapit, ang haring nagbalot sa mundo sa kadiliman, ay isa na lamang sugatang nilalang na naghahanap ng dahilan kung bakit ang tanging bagay na hindi niya kayang talunin ay ang sarili niyang puso. Sa labas ng kaharian ng mga elfo, nagahari ang ganap na kadiliman. Sa loob, nanatili lang ang liwanag, ngunit para kay Adlawan, wala na itong pinagkaiba sa pinakamaitim at masakit na nararamdaman niya dahil lang sa pag-ibig. Dahil wala nang ang liwanag at kahit apoy ay hindi na magawa ng anumang lahi, mabilis na nabalot ng matinding lamig ang buong dapit. Binabalot ng masyadong lamig ang bawat nilalang na naiwan sa labas ng kaharian ng mga elfo. Sa gitna ng nanunuot na ginaw na ito, tanging ang matikas na tindig ni Madaragit ang tila hindi natitinag sa ibabaw ng isang matarik na bangin. Nakatitig siya sa nagniningning na kaharian ni Adlawan na abot tanaw lang mula sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang mga mata ay nakikitaan ng pait. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, walang hikbi,
Walang luha na dumadaloy, ngunit ang bawat paghinga niya ay malalim at mabigat. Galit na galit siya sa sarili niya. "Anong ginawa mo?" bulong niya. Ang kanyang boses ay malalim na baritono na nanginginig sa pigil na emosyon. Dahan-dahan niyang tinitingnan ang kanyang espada na nakasabit sa kanyang gilid. Doon, sa matalim at malamig na bakal, ay ang tuyong bahid na dugo ni Adlawan mula sa pagkakasugat niya sa balikat nito. Hindi niya ito pinunasan. Gusto niyang makita ang bawat bakas ng kanyang pagkakasala. Gusto niyang maalala ang sandaling itinaas niya ito laban sa lalaking tanging nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Para kay Madaragit, ang lamig na bumabalot sa dapit ay maliit na bagay lamang. Ang tunay na hirap ay ang katotohanang sinira niya ang kaisa-isang bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay buhay. Ang pag-ibig ni Adlawan, ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila mga suntok sa kanyang sikmura, mga sugat na hindi kayang hilumin ng anumang pagsisisi. Inihampas niya ang kanyang kamao sa matigas na bato ng bangin. Hindi siya dumaing sa sakit ng kanyang kamay. Mas gusto niya ang pisikal na hapde upang malunod ang ingay ng kanyang konsensya. Adlawan, ang pangalan ay tila isang dasal at isang sumpa sa kanyang mga labi. Tumingala siya sa langit na walang bituin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang ngunit puno ng matinding pait. Hindi siya iiyak tulad ng isang bata, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagbitay. Alam niya sa oras na ito, ang haring binahal niya ay unti-unti na siyang binubura sa alaala nito, at iyon ang pinakamalupit na parusang hindi niya kayang takasan. Ang mabuhay bitbit ang pag-ibig na siya mismo ang sinugatan. Humakbang siya palapit sa dulo ng bangin. Sa bawat paghampas ng malamig na hangin sa kanyang muka, isa lang ang malinaw kay Madaragit. Siya ang pinakamalakas na mandirigma ng mga orko, ngunit siya rin ang pinakahangal na nilalang sa buong dapit. Pinilit ni Madaragit na gamitin ang kapangyarihan niya para maglaho at makapunta sa silid ni Adlawan, pero paglapit niya sa hangganan ng kaharian, parang may sumampal sa kanya na matigas na pader ng enerhiya. Tumalsik siya pabalik sa mga bato. Hindi siya sumuko. Sinubukan niya ulit, pero lalo siyang itinataboy ng liwanag. "Adlawan, papasukin mo ako!" sigaw niya. Pero ang boses niya ay nawala lang sa gitna ng lamig ng dapit. Napaluhod si Madaragit, hinihingal. Alam niyang hindi niya matatalo ang harang ni Adlawan gamit ang lakas lang. Tumingin siya sa espada niya. Doon sa talim ay may tuyong mancha ng dugo ni Adlawan. Hinawakan niya ang talim ng espada. Sa halip na pilitin ang daan, ipinikit niya ang mata niya at inisip ang koneksyon nila. Dahil sa dugong iyon, parang may susi siya na kilala ng kapangyarihan ni Adlawan. Naramdaman niya ang humina ang harang sa kanya. Sa isang saglit, naglaho si Madaragit at lumitaw siya sa loob ng silid. Tahimik, sobrang tahimik ng loob. Sa gitna ng sahig, nakahiga si Adlawan. Nakatalikod siya, nakapulupot ang katawan, parang isang bata na nilalamig. Hindi siya gumagalaw. Ang dati niyang ningning ay parang namamatay na rin sa loob ng silid. Ramdam ni Madaragit ang bigat sa dibdib niya, yung lalaking kinakatakutan ng lahat. Eto, durog na durog dahil sa kanya. Tumayo lang si Madaragit sa dilim ng sulok. Hindi siya makagalaw. Ang lakas ng isang mandirigmang tulad niya ay parang nawala nung makita niya ang lagay ng hari. Adlawan, malalim at mabigat na boses ni Madaragit. Biglang tumayo agad si Adlawan. Humarap siya kay Madaragit at ang dating malambot na liwanag sa silid ay naging matalim at nakakasilaw. Wala nang bakas na dati nilang pagsasama sa mga mata niya. Puno lang ito ng galit. "Paano ka nakapasok?" tanong ni Adlawan. "Walang sino man ang makakatapak dito habang nakataas ang aking pananggalang. Anong ginawa mo?" Hindi pa man nakasagot si Madaragit, nagpakawala na si Adlawan ng matinding bugso ng liwanag. Sinalo ito ni Madaragit gamit ang kanyang braso. Naglikha ng malakas na dagundong sa buong silid. "Adlawan, makinig ka muna." "Wala akong pakialam," sigaw ni Adlawan. Sunod-sunod na tira ang pinakawalan niya. Dire-diretso ang mga ito, walang tigil.
Napilitan si Madaragit na itaas ang kanyang kamay para maglabas ng sarili niyang harang. Ramdam niya ang bawat dagok ng liwanag, parang binabayo ang buong katawan niya sa bawat pagtama. Sa labas ng silid, rinig ang kalampag ng mga kawal at ang sigaw ng mga konseho. Iwinasiwas ni Madaragit ang kanyang kamay sa direksyon ng pintuan. Isang harang ng enerhiya ang humarang sa pasukan, hindi kayang tibagin ng sinuman. Tumigil ka na, pakiusap ni Madaragit habang halos lumuhod na siya sa lakas ng mga tira ni Adlawan. Hindi ako nandito para lumaban. Papatayin mo ba ako nang hindi mo man lang kinikilala ang nararamdaman ko? Nararamdaman? Tumawa ng mapait si Adlawan. Patuloy pa rin ang pagbato ng liwanag. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang talim ng espada mo sa aking balikat. Isang malakas na pagsabok ang naganap nang tumama ang pinakamalakas na tira ni Adlawan sa harang ni Madaragit. Nagkalamat ang sahig at napaurong si Madaragit hanggang sa sumandal siya sa pader. Duguan ang labi nito pero nanatiling nakataas ang mga kamay, hindi para sumuntok kundi para humingi ng pagkakataong magpaliwanag. Hatiin mo na ako kung gusto mo, hingal na sabi ni Madaragit. Tinitingnan ng diretso sa mata si Haring Adlawan. Pero huwag mo akong itaboy na parang hindi tayo nagmahalan. Huminto si Adlawan. Ang mga kamay niya na kanina ay nagbabaga ng liwanag ay biglang nanginginig. Nanginginig ang mga kamay nito. Dahan-dahang humuhupa ang liwanag. Hinahabol ni Madaragit ang kanyang hininga habang dahan-dahang lumapit. Hindi na naglabas ng anumang harang. Naniwala ako sa mga paratang Adlawan, paos na sabi ni Madaragit, tinitingnan ang mga mata ng hari. Naniwala ako sa gusto mo lang akong gamitin para sa iyong kapangyarihan. Pero nung nasaktan kita gamit ang aking espada, doon ko nakita na ako ay isang pinakamalaking hangal. Unti-unti siyang lumapit kay Adlawan na nakataas pa rin ang mga kamay. Patawarin mo ako. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang ginawa ko dahil kahit ako galit na galit sa sarili ko. Pero kung hindi mo na ako kayang makita, kung wala na talagang puwang ang pagmamahal mo sa akin, inilabas ni Madaragit ang kanyang espada at ibinaba ito sa sahig. Tapusin mo na ako, patayin mo na ako. Pero pagkatapos, ibalik mo ang liwanag sa dapit. Huwag mo hayaang mamatay ang buong dapit dahil lang sa pagkakamali ko at pagkakamali ng lahat. Nanigas ang panga ni Adlawan. Ang mga mata niya na kanina ay nanginginig sa galit ay naging kasing lamig ng yelong bumalot sa labas ng kaharian. Ang dali para sa'yo, malamig na sabi ni Adlawan. Akala mo ba mabubura ng isang paghingi ng tawad ang lahat ng sinira mo? Akala mo ba kasing dali lang ang paghingi ng kapatawaran, ang pagbabalik ng tiwalang winasak mo? Tumalikod ang hari. Kung hindi mo kayang patayin, ako na lang ang gagawa nito sa sarili ko, matigas na sabi ni Madaragit. Hindi ko kakayanin ng mabuhay kung wala na ang pagmamahal mo. Mas mainam nang mawala ang sakit na ito at para mapagbayaran ko ang lahat ng dinala kong pait sa'yo. Dali-daling dinampot ni Madaragit ang kanyang espada sa sahig. Akmang itatarak niya ito sa sariling dibdib nang biglang lumingon si Haring Adlawan. Sa isang kumpas na mga kamay nito, nagmistulang bula ang bakal sa kamay ni Madaragit. Napako ang tingin ni Madaragit sa kanyang mga kamay na wala nang hawak. Gulat na gulat siya. Alam niyang makapangyarihan ng hari, ngunit hindi niya akalain na kaya nitong gawing bula ang isang sandatang binuo mula sa pinakamatigas na bakal ng kanilang lahi. Mabilis na humakbang si Adlawan palapit kay Madaragit. Ang bawat yabag niya ay mabigat, puno ng matinding galit dahil sa tangkang pagpapakamatay nito. Huminto siya sa mismong harap ni Madaragit. Ang mga mata ay nagbabaga. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon sa buhay mo? Mariing tanong ni Adlawan. Akala mo ba napakadaling mawala ka? Akala mo ba ang sakit na iniwan mo ay mababayaran ng sarili mong kamatayan? Ramdam ni Madaragit ang bawat diin ng boses ng hari. Alam niyang sa kabila ng pagiging matigas ng paninindigan ni Adlawan, naroon ang matinding takot na mawala siya. Hindi ko kayang mawala ka, patuloy ni Adlawan. Ang boses ay punong-puno pa rin ng galit. Ang parusa mo ay manatili sa tabi ko. Hindi ang talikuran ako dahil sa... Hindi na naituloy ni Adlawan ang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Madaragit ang hari palapit sa kanya at idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na puno ng pagsisisi, pananabik at pagmamahal. Nanigas si Adlawan sa gulat, ngunit hindi siya lumayo. Unti-unti,
Ang kanyang mga kamay na nakayukom ay dumapo sa balikat ni Madaragit. Hinihila ito papalapit. Ang galit kanina ay tila nawala. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang kanilang mga labi ay nag-uusap sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Isang pagbabalik loob, isang pagtanggap sa kabila ng lahat. Ang halik na nagsimula sa pagtatalo ay unti-unting nagbago, naging mas malalim at mas masidhi. Hindi na ito isang paghingi ng tawad kundi isang pag-angkin. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga kamay, tila binubura nila ang mga sugat na idinulot ng kanilang mga pagkakamali. Dahan-dahan silang napaurong patungo sa kama na tila hinihila ng isang puwersang hindi nila kayang labanan. Ang bawat paghawak ni Adlawan sa mukha ni Madaragit ay may halong pagmamahal at pangamba. Tinitingnan ang bawat anggulo ng engkantong muntik na niyang mawala. Sa bawat paghalik ni Madaragit sa leeg at balikat ng hari, tila isinusumpahan niyang hindi na niya muling itatangka ang sariling buhay nito. Ang silid ay napuno ng init na hindi nanggagaling sa apoy, kundi sa kanilang mga katawan na naghahanap ng kapanatagan. Walang mga salita dahil ang kanilang mga pintig ng puso ang nagsasalita para sa kanila. Isang ritual na pagtanggap at muling pagkakakilanlan. Ang bawat haplos ay banayad, tila isang sining na nagpapakita ng pagsisisi at pagmamahal. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadilimang bumabalot sa dapit, ang kanilang pagsasama ay naging liwanag na nagtagpi sa mga pirasong nawasak. Hindi na mahalaga ang mga nagdaang sugat. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang mga hininga na nagtatagpo, ang init ng kanilang mga balat at ang pangako na sa kabila ng lahat sila ay mananatiling buo sa isa't isa. Kinabukasan, naunang nagising si Adlawan. Tahimik ang silid at nakamasid lang siya sa natutulog na mahal. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa balkonahe. Natanaw niya ang labas, ang dapit na binalot niya ng matinding kadiliman gamit ang sariling kapangyarihan habang ang karihan ng mga elfo ay nanatiling maliwanag. Nakita rin niya ang harang na kanyang itinayo upang walang sinumang makapasok. Itinaas ni Adlawan ang kanyang mga kamay, binawi ang kapangyarihang nagpapadilim sa dapit at winasak ang harang. Agad na bumalik ang liwanag at tumama ang araw sa bawat sulok ng dapit. Nagising si Madaragit, bumangon siya at nang mapagtantong wala na ang kadiliman sa labas ng kaharian ng mga elfo, niyakap niya si Adlawan mula sa likuran. "Salamat," bulong ni Madaragit habang nakasubsob ang muka sa balikat ng hari. "Salamat at ibinalik mo ang lahat." Humarap si Adlawan at hinaplos ang pisngi nito. "Wala nang kadiliman, mahal ko. Pinatawad na kita at ang mga kaharian ng dapit." Hindi kumawala si Madaragit sa yakap. Sa halip ay masinigpitan pa niya ito. Sa ilalim ng nagbabalik na liwanag, ang kanilang mga balat ay tila naghahanap ng init. Ang bawat haplos ni Adlawan sa mga kamay ni Madaragit ay puno ng pangungulila. Dahan-dahan silang bumalik sa loob ng silid. Walang mga salitang kailangan. Ang katahimikan ay napalitan ng marahang pagdampi ng kanilang mga noo. Sa bawat paghinga, tila sinusubukan nilang kilalanin muli ang pagkatao ng isa't isa, ang mga pilit na natamo, ang mga takot na kinikimkim at ang pagmamahal na natiling buhay sa kabila ng lahat. Naupo sila sa gilid ng kama, ang kanilang mga mata ay hindi humihiwalay sa isa't isa. Ang mga kamay ni Adlawan ay dumaan sa pisngi ni Madaragit, isang marahang haplos na nagpapahiwatig ng pag-aari at pag-aalaga. Sumagot si Madaragit sa pamamagitan ng pagbalik sa mga palad ng hari, isang tanda ng pagsuko at pasasalamat. Ang bawat paghawak ay banayad, tila isang ritual na nagpapagaling. Sa bawat pagtampi ng kanilang mga labi, hindi ito pagmamadali kundi isang masining na pagpapahayag ng kanilang pagsasama. Ito ay pagkilala sa kanilang mga pagkakamali, pagtanggap sa kanilang mga kahinaan at pagpapatibay sa pangako sa gitna ng bawong liwanag, at wala na silang ibang nais kundi ang manatili sa piling ng isa't isa. Sa loob ng silid na iyon, ang kanilang pagmamahalan ay naging isang banal na sandali, isang pagsasanib ng dalawang kaluluwang muling nagtagpo at nagpasya na harapin ang kinabukasan ng magkasama.
Sa mga sumunod na araw, ang dapit ay naging sentro ng paghilom, nagtipon ng mga hari at reyna ng iba't ibang kaharian sa konseho upang formal na wakasan na ang hindi pagkakaintindihan. Sa gitna ng bulwagan, isa-isang nagpahayag ng pagsisisi ang bawat isa, humihingi ng kapatawaran sa mga maling desisyon at pagkakaunawaang nagdulot ng kadiliman. Sa harap ng buong konseho, lumapit si Reyna Hagnaya kay Haring Adlawan. Batid ni Reyna Hagnaya ang kasalanan ng kanilang lahi. Sinabi naman ni Haring Adlawan na ang kasalanan ng isang kalahi ay hindi kasalanan ng buong lahi at humingi rin siya ng tawad sa ginawa niya sa buong dapit. Sa pagkakataong iyon, ipinahayag ni Hagnaya ang kanyang lubos na pagsuporta sa pag-iibigan ni Adlawan at ni Madaragit. Ang pagkakasundong ito ay nagsilbing huling piyesa upang tuluyang mapagtibay ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga nasasakupan. Hindi natapos sa pagpapatawaran ang pagtitipon. Sa gitna ng katahimikan, matapos ang mga pahayag, tumayo si Madaragit. Tiningnan niya ang buong konseho ng may katatagan, batid ang bigat ng kanyang posisyon. Isang orko sa gitna ng mga elfo at iba pang maharlika. Sa harap ninyong lahat, wika ni Madaragit, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ipinapahayag ko na ang aming pag-iisang dibdib ni Haring Adlawan ay nalalapit na. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, inunahan na niya anumang bulong-bulungan. Paglilinaw niya, mananatili siyang isang orko, ngunit mula sa araw ng kailang pag-iisang dibdib, siya ay maninirahan sa kaharian ng mga elfo bilang katuwang ni Haring Adlawan. Sandaling naghari ang katahimikan bago ito napalitan ng masigabong palakpakan mula sa bawat kasapi ng konseho ng mga kaharian. Ang bawat palakpak ay tanda ng pagtanggap at pagkilala sa kanilang pag-iibigan. Dumating na ang araw ng pag-iisang dibdib. Napakamarangyan ng paghahanda sa kaharian ng mga elfo. Bawat sulok ng malawak na bulwagan ay puno ng bihirang bulaklak at mga kumukutitap na kristal na nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong paligid. Ang hangin ay humahalimuyak sa bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling insenso na nagbibigay ng sagrado at marangal na atmosfera sa buong lugar. Dumating ang lahat ng maharlika mula sa iba't ibang kaharian. Bawat isa ay saksi sa paghahandang ginawa para sa espesyal na araw na ito. Sa gitna ng bulwagan, ang bawat disenyo at dekorasyon ay sumisimbolo sa pagyakap ng kaharian ng mga elfo sa nagaganap na pagbubuklod. Walang batid na alitan, ang buong paligid ay nakatuon lamang sa kagandahan ng pagtatagpo ng dalawang magkaibang kaharian, handang saksihan ang kasaysayang nakaukit sa bawat pader ng palasyo. Sa gitna ng marangyang pagtitipon, isang figurang matagal nang hindi nasisilayan ang muling nagpakita sa bulwagan. Si Sandigon, ang dating hari na matagal nang nawala sa dapit matapos ang mahabang paglalakbay sa mundo ng mga tao. Siya ang ama ni Tigmaya at ang buwelo ni Haring Adlawan. Ang buwelo ay ang katagang lolo sa mundo ng mga tao. Ang kanyang pagpasok ay nagdulot ng katahimikan sa mga maharlikang naroroon, baka sa kanyang mukha ang mga karanasan at karunungan. Kasama ni Sandigon na pumasok ay si Lacanir. Sa tabi ni Lacanir ay si Makoy, isang kakaibang tanawin para sa lahat. Si Makoy na bumalik sa anyo ng isang binata ay tila nababalutan ng isang malinis at nakakasilaw na liwanag ng kapangyarihan. Bawat hakbang ng binata ay may kasamang kakaibang daloy ng enerhiya na pumapawi sa anumang tensyon sa silid. Masayang hinawakan ni Lacanir ang kamay ng mahal na si Makoy. Tumingin ito sa kanya ng may pagmamahal. Nagtagumpay si Lacanir na buhayin ang mahal niya. Hindi nakaligtas sa paningin ng mga dumalo ang presensya ng tatlo. Ang pagbabalik ni Sandigon at ang misteryosong anyo ni Makoy ang nagbigay ng galak sa okasyon. Naroon sila sa pinakasentro ng pagdiriwang kung saan handa nang magsimula ang pag-iisang dibdib ng hari. Nagsimula na ang seremonya. Ang musika ay napalitan ng isang mahinang indayog ng mga instrumento na nagpatahimik sa buong bulwagan.
Unang pumasok si Madaragit. Suot niya ang marangal na kasuotang hango sa tradisyon ng mga orko, ngunit nilapatan ng pino at seremonyal na disenyo ng mga elfo, isang telang kulay ginto at matingkad na luntian na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang bawat hakbang niya ay may puno ng tiwala at otoridad. Hindi maikakaila ang kanyang angking kakisigan, ang kanyang malapad na balikat at matipunong pangangatawan ay nagbabalot ng gilas na bihirang makita. Ang bawat pagakbang niya patungo sa harapan ay tila isang pag-angkin sa kanyang bagong katayuan, isang orko na ang kagwapuhan ay nakalutang sa kanyang tindig at dignidad. Tumigil siya sa harap ng trono ng hari, naghihintay para sa kanyang magiging katuwang. Sa paghinto ni Madaragit sa harapan, ang buong bulwagan ay binalot ng isang malalim at kagalang-galang na katahimikan. Bumukas ang malalaking pintuan at iniluhan nito si Haring Adlawan. Hindi maikakaila ang kanyang angking liwanag na tila nagmula sa ibang mundo. Suot niyang isang kasuotang yari sa telang puting-puti na parang ulap na sadyang idinisenyo upang maging elegante at marangal. Ang bawat bahagi ng kanyang suot ay may mga burdang ginto na kumukutitap at ang bawat linya ng damit ay binabakuran ng mga maliliit at nagniningning na diamante na nagbibigay ng liwanag sa kanyang paligid. Ang bawat hakbang ni Adlawan ay may taglay na tiwala at kapangyarihan. Ang kanyang puting kasuotan ay sumasagisag sa kalinisan ng kanyang prinsipyo, habang ang ginto na at mga diamante na naglalakipan sa kanyang mga suot ay nagbibigay diin sa kanyang mataas na katayuan bilang hari. Habang naglalakad siya patungo sa harapan, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatuon kay Madaragit. Isang pagtatagpo ng dalawang magkaibang lahi na ngayon ay nagiging isa. Ang buong bulwagan ay tila tumigil sa paghikot, nakatuon lamang sa kaningningan ni Adlawan habang lumalapit siya sa kanyang magiging katuwang. Nang makarating si Haring Adlawan sa harapan, hindi na nag-atubili si Madaragit. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mga kamay ng hari, isang simpleng kilos na punong-puno ng pangako at paggalang. Nagpalitan ng dalawa ng matatamis na ngiti, mga ngiting nagpapahiwatig ng pag-unawa at pagmamahal na sila lamang ang nakakaalam. Sandaling nabalot ng katahimikan ng bulwagan hanggang sa tumayo ang pinuno ng konseho ng mga elfo upang simulan ang seremonya. Gamit ang boses na puno ng otoridad, ngunit may bakas na kagalakan, wika nito, "Madaragit, bago tayo magsimula sa pag-iisang dibdib ninyong dalawa, may gusto ka bang sabihin sa ating mahal na Haring Adlawan?" Tumango lamang si Madaragit bilang pagtugon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga mata ni Adlawan, tila naghahanda para sa mga salitang magmumula sa kanyang puso. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Madaragit sa mga kamay ni Adlawan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay malalim at paos, puno ng katapatan na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Adlawan," panimula niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. "Nung una kitang makita, bigla mong binuksan ang pusong tapos nang umibig. Binago mo ang lahat ng kahit anong likas sa atin patungkol sa pag-ibig. Sa ngalan ng ating mga ninuno at sa harap ng naririto, ipinapangako ko, ang lakas ko ay magiging sandigan mo at ang buhay ko ay iaalay ko para sa kaligayahan mo. Hindi lang bilang iyong katuwang, kundi bilang iyong pinakamatapat na tagapagtanggol. Wala nang atrasan at wala nang hangganan. Ikaw ang aking kaharian at sa iyo lamang ako magpapasakop. Haharapin ko ang anumang unos na susubok sa ating pag-iisa. Kung ang dapit ay magiging malupit, ako ang magiging pader na haharang sa anumang sakit na lalapit sa iyo. Ang bawat tibok ng puso ko mula ngayon ay hindi na sa akin, kundi sa bawat hininga mo na nakikinig sa akin. Hindi kailangan maging hari ng buong dapit. Sapat na sa akin na ako ang maging katuwang mo sa pagharap sa bawat umagang darating. Sa harap ng mga naririto, itinataya ko ang aking dangal at ang aking bukas dahil sa piling mo lang nahanap ko ang kapayapaang matagal kong hinahanap." Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa habang nakatitig sa mga mata ng hari bago niya dugtungan ng isang ngiting puno ng pagmamahal. "Mahal na hari, handa akong ialay ang buong pagkatao ko sa mundong ito
At sa susunod pa, para lang manatili sa tabi mo, naramdaman ng lahat ang bigat at tamis ng bawat katagang binitawan ni Madaragit. Ang katahimikan sa bulwagan ay dulot ng lalim ng emosyong bumabalot sa katagang nabitawan ni Madaragit. Dahan-dahang huminga ng malalim si Haring Adlawan. Ang kanyang mga mata na puno ng sinseridad at lalim ay unti-unting lumalambot habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Sa kabila na kanyang mataas na katayuan, ang boses ni Adlawan ay puno ng katapatan at pagpapakumbaba na bumabalot sa buong bulwagan. Madaragit, tawag niya sa pangalan nito, isang tinig na parang musika sa gitna ng katahimikan. Ang aking katayuan ay nagbibigay sa akin ng lahat ng kapangyarihan, ngunit sa harap mo, walang silbi ang aking kapangyarihan. Ang tunay na lakas na matagal ko nang hinahanap ay natagpuan ko sa iyong mga kamay na humahawak sa akin ngayon. Humigpit din ang hawak ni Adlawan sa mga kamay ni Madaragit, tila hindi nais na bumitaw kailanman. Hindi kita hinihiling na magpasakop dahil gusto ko ng tagasilbi. Ikaw ay isang dating hari at isang maharlika. Ikaw ang aking kapantay. Hinihiling ko ang iyong pag-ibig dahil ikaw ang nagsisilbing balanse sa aking mundo. Sa ngalan ng liwanag na ipinangako ko sa ating kaharian, ipinapangako ko rin ang aking buhay sa iyo. Ang bawat desisyon na gagawin ko ay magiging para sa ating dalawa at sa buong kaharian. Hindi na ako ang hari ng sarili ko. Simula ngayon, sa sandaling ito, ang puso ko ay pagmamay-ari mo na rin. Tumingala si Adlawan, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang magtubig sa labis na emosyon. Salamat dahil pinili mong magmahal ulit at ako ang iyong minahal. Sa ngalan ng ating mga ninuno at sa harap ng lahat na naririto, handa akong humarap sa anumang panganib basta't ang huling mukhang makikita ko pagkatapos ng bawat araw ay ang sa iyo. Sa gitna ng tindi ng emosyong bumabalot sa kanilang mga panata, hindi na nakapagpigil pa si Madaragit sa isang mabilis ngunit puno ng pagmamahal na kilos. Hinila niya papalapit si Haring Adlawan at mariing hinalikan ang mga labi nito. Ang halik na iyon ay hindi lamang pagpapatibay ng kanilang sumpaan, kundi isang tahimik na pahayag sa pag-aari at katapatan sa harap ng buong bulwagan. Gulat man ang ilan sa kapangasan ng kilos, agad itong sinundan ng isang masigabong palakpakan at hiyawan ng kagalakan mula sa mga panauhin. Ang bawat isa ay tila nadala sa tapat ng pagmamahala ng dalawa. Tumayo ang pinuno ng konseho ng mga elfo, bakas ang ngiti sa kanyang muka habang nakamasid sa dalawang hari. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang makuha ang atensyon ng lahat at sa isang tinig na puno ng otoridad at paggalang ipinapahayag niya. Simula sa araw na ito, kayo ay nag-isang dibdib na. Maligayang bati, Haring Adlawan at Haring Madaragit. Sa ilalim ng liwanag ng bulwagan, ang dalawa ay tumayo ng magkahawak kamay, hindi na bilang dalawang magkaibang nilalang, kundi bilang iisang kapangyarihan na gagabay sa kinabukasan ng kanilang lupain. Epilogue. Lumipas ang mga taon at ang pagmamahala ni Haring Adlawan at Haring Madaragit ay nagpunga. Biniyayaan sila ng kambal na anak, dalawang prinsipe na sumasagisag sa pagkakaisa ng dalawang magkaibang lahi. Si Prinsipe Ildrios na taglay ang mahaba at matutulis na tenga na katulad ng sa mga elfo ay isang bata na tila nagtataglay ng karunungan at liwanag ng kanyang amang hari na si Haring Adlawan. Sa kabilang banda, si Prinsipe Batalor naman ay may mga tenga na pabilog na tulad ng sa mga orko, isang batang nagpakita ng lakas at tapang na namana niya mula kay Madaragit. Ang pagdating ng dalawang prinsipe ay nagdulot ng malaking kagalakan sa buong kaharian. Hindi lamang ito pagdiriwang para sa kanilang mga magulang, kundi pagdiriwang para sa kinabukasan ng dalawang lahi. Ang mga mamamayan ng kaharian ng mga elfo ay nagdiwang sa pagsilang ng kanilang mga tagapagmana, habang ang kaharian ng mga orko ay nagalak din ng lubusan. Alam ng mga orko na sa pagkatao ni Prinsipe Batalor, mayroon na silang susunod na magiging hari na magdadala ng katarungan at kapayapaan para sa kanila.
Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Adlawan at Haring Madaragit, ang mga hangganan ng dalawang kaharian ay tuluyang naglaho. Ang dalawang prinsipe ay nagsilbing tulay na magbuklod ang dalawang lahi. Patunay na ang pag-ibig ay walang kinikilalang kaibahan at kayang pag-isahin ng mga mundong dati ay magkasalungat. Sa pagitan ng liwanag at lakas, ang kanilang mga kaharian ay yumabong at namuhay ng isang panahong puno ng pag-aasa at pagkakaisa. Ang kwento ni na Adlawan at Madaragit ay hindi na lamang naging isang alamat na binulong ng hangin. Ito ay naging pundasyon ng isang bagong daigdig, isang patunay na ang pag-ibig, gaano man magkaiba ang pinagmulan, ay may kapangyarihang maghilom ng sugat ng nakaraan at maghabi ng kinabukasang walang hangganan. Dahil sa dulo ng lahat, ang kanilang pag-iibigan ang nagsilbing liwanag na nagpatunay na ang tunay na lakas ay walang paghahari, kundi sa pagpili sa isa't isa, araw-araw hanggang sa kawalan.